Magandang tanghali, ngayon po ay araw na Lunes, ika-6 ng Hunyo, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Tatlong general ng PNP na umano'y sangkot sa iligal na droga pinagbibitiw sa pwesto ni President-elect Rodrigo Duterte. Pamunuan ng PNP, naghahanap pa ng ebidensya laban sa general na umano'y sangkot sa korupsyon at illegal drugs. Forum sa pagsulong at pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, isasagawa bukas ng Foreign Affairs at Defense Department. Sesyon ng 16th Congress tatapusin ng mamayang hapon. Isa patay sa pananalasan ng tornado sa South China. At Golden State Warriors muling tinalo ang Cleveland Cavaliers sa Game 2 ng NBA Finals. Una sa ating mga balita ngayon tanghali, pinagbibitiw sa pwesto ni President-elect Rodrigo Duterte ang tatlong general ng Philippine National Police na umano'y sangkot sa iligal na droga. Narito ang report ni Nel Maribohok. Dinagsa ng mga tao ang naganap na Thanksgiving party sa Crocodile Park, Davao City noong Sabado ng gabi. Ikaw ang pamuno para sa pagbabago. Sentro ng naging talumpati ni President-elect Rodrigo Duterte noong Thanksgiving party ang kanyang gagawing polisiya sa buong bansa na pagsugpo ng kriminalidad at korupsyon. Kaugnay nito, sa harap ng tinatayang mahigit 300,000 tao na dumalo sa Victory Party, pinagbibitiw sa pwesto ni Duterte ang umano'y tatlong korap na opisyal ng Philippine National Police. Ngunit hindi na tinukoy ni Duterte kung sino ang tatlong general. So, corruption must stop. Itong police must stop. And I will have to ask about 3 generals John Sacrame to resign. And do not wait for me to name you in public because I will only humiliate you. Samantala, plano rin ng incoming president na i-review ang na-dismiss na kaso ng mga pulis. Ito ay dahil pagkatapos anya na ma-dismiss ang kanilang mga kaso dahil sa lack of speedy trial, bumabalik uli ang ilang mga pulis sa kanilang mga iligal na gawain. Sa kanya ring talumpati, hinikayat niya ang taong bayan na tumulong sa pagsugpo sa iligal na droga sa kanilang mga komunidad. Kaya ngayong nandyan sa neighborhood ninyo, feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun. You have my support. Aresto kita bilang isang kriminal, and I am invoking the criminal law of the land against selling of shabu. Sa kabuuan, naging mapayapa naman ang Thanksgiving party sa Davao City. Bagamat inulan ng mga bandang alas 10 ng gabi, ay wala namang naiulat na mga aksidente o nasaktan sa pagtitipon. Nel Maribohok, UNTV News Worldwide. Samantala, naghahanap pa ng matibay na ebidensya ang pamunuan ng Philippine National Police laban sa general na umano'y sangkot sa korupsyon at illegal na droga. Mula sa Kamkrame, may report sila Ilagan live. Yes, Leah. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Inamin nga ng pamunuan ng Philippine National Police na may natatanggap silang mga report hinggil sa pagkakasangkot ng ilang general sa korupsyon at iligal na droga. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, ang natatanggap nilang report ay sa pamamagitan ng text messages at unsigned letters. Kaya naman, agad niyang pinakilos ang intelligence group ng Philippine National Police upang i-validate ang naturang impormasyon. Bukod dyan, nagpadala na rin siya ng special team sa Visayas mula sa Anti-Illegal Drugs Group ng PNP upang alamin ang katotohanan sa isyu ng mga general at maghanap na rin ng mga ebidensya hinggil sa pagkakasangkot ng mga ito sa katiwalian at ipinagbabawal na gamot. Subalit hanggang ngayon, aniya, ay wala pa silang nakukuhang ebidensya laban sa general kaya't mahirap na pangalanan at pwersahing pagbitiwin ang mga ito sa pwesto. Gayunman, nag-full blast na muli ang ginagawang counterintelligence ng PNP na bahagyang naantala
dahil aniya ay nag-duty pa ang mga ito noong halalan. Dagdag ng general, hindi naman kinukonsinte ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga maling gawain ng kanilang tauhan. Sa katunayan ay mayroon ng mga pulis na nasa 71 ang kanilang nakasuhan ng administratibo dahil naman sa paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Balik sa iyo, Flor. Leilagan nagulat mula sa Camp Crame. Magsasagawa ng forum ang Department of National Defense at Foreign Affairs bukas tungkol sa pagsusulong at pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Mula sa Camp Aguinaldo may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Inimbitahan ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs, ganoon din ng ilang eksperto at non-government representatives ng Pilipinas, Japan, the United States of America at Australia sa isang forum kung saan tatalakayin ang epekto o impact ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa seguridad ng Asia-Pacific region. Bukas ng umaga, magkakaroon ng forum dito sa Camp Aguinaldo upang makapagbigay ng update ang DND at PFA sa isinusulong na EDCA. Matatanda ang nagkaroon na ng mga bilateral security dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa Washington, D.C. kaugnay nito. 5 base militar din sa bansa ang unang napagkasundo ang pagpimpilan pansamantala ng mga tropa ng Amerikanong sundalo at mga kadamitan sa ilalim ng EDCA. Isa sa mga hamong kakaharapin ng papalit na administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte ay ang pagtupil sa tensyon sa Asia-Pacific dahil sa Maritime Dispute o South China Sea at pagpanatili ng kooperasyon sa mga bansang kabilang sa dispute. Ito ay habang inaabangan ang napipintong paglabas ng desisyon sa kasong inihain ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa China. Rosalie Cos nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Tatapusin na mamayang hapon ng Senado at Kamara ang sesyon ng 16th Congress. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz. Live. Brian? Floor, itinakda na ngayong araw ang pagsasara ng sesyon ng 16th Congress o Sine Die Adjournment. Inaasahan namang magpapasa pa ang Kongreso ng ilang panukalang batas. Sa Senado, may 2 panukalang batas pa na sasalang sa third reading mamaya. Magkakaroon naman ng speech si Senate President Franklin Drilon kaugnay sa legislative achievements at reforms na naisulong ng Senado mula nang magsimula ang 16th Congress noong July 2013. Aabot sa 238 na mga bagong batas ang naisulong ng Senado. Magkakaroon rin ng valedictory address ang ilang outgoing senators. Kabilang sa mga senador na magtatapos na ng termino ay sina Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile, Senators Jinggoy Estrada, Ramon Revilla Jr., Ferdinand Marcos Jr., Lito Lapid, Sergio Osmeña III, Teofisto Gingon III, Pia Cayetano at Miriam Defensor Santiago. Samantala sa lower house naman mamaya susubukan ni Bayan Muna Congressman Nery Colmenares na ma-override ang pagveto ng Pangulong Benigno Aquino III sa panukalang 2,000 pesos across the board increase sa SSS pension. Magtatapos rin naman ang ilang kongresista. Kapwa naniniwala ang 2 kapulungan ng Kongreso na naisagawa nila ang kanilang tungkulin na maipasa ang mga mahalagang panukalang batas para sa kapakanan ng mamamayan. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz nagulat mula sa Pasay City. Nagsimula nang lumakas ang bentahan ng mga school supplies sa mga pamilihan ilang araw bago magsimula ang klase ngayong taon. Narito ang report ni Maki Libradilla. Kung noong mga nakaraang linggo ay matumal ang bentahan ng school supplies sa Divisoria, kahapon naman, 1 linggo bago muling magbukas ang klase ay nagsimula ng dumagsa ang back-to-school shoppers. Si Wallen, nagtitinda ng school bag. Sa dami ng kanyang customer, mas malaki daw ang kanyang kinita kumpara noong nakaraang linggo. Mas marami kasi basta last 2 minute. Mas nadagsa last 2 minute kung tawagin yun. Pinakamaraming tao na yun. Simula na, basta walang patid na yan eh. Walang patid, dire-diretso na yan. Ang mga kababayan nating namimili dito sa Divisoria ay hindi lamang yung mga taga rito sa Metro Manila, kundi marami sa kanila ay galing pa ng mga kalapit probinsya gaya ng Quezon, Laguna, Batangas, Bulacan at iba pa.
Samantala, good news para sa ating mga kasangbahay dahil kahit marami na ang mga namimili ay wala namang paggalaw sa presyo ng school supplies sa Divisoria bukod sa notebook na bumaba ng piso kada piraso sa ilang tindahan. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa ating mga kababayang pupunta ng Divisoria na mag-ingat dahil sa posibilidad na samantalahin ng mga masasamang loob ang dami ng mga tao upang mambiktima. Kasi karamihan dyan, dinadaan talaga nila sa maraming tao sa siksikan, gigit-giting ka, tapos pag nakakuha ng pagkakataon at hindi maingat o hindi handa yung tao, yun dukutan talaga nila. Makili Bradilla, UNTV News Worldwide. Inilabas na ngayong araw ng Department of Education na aklat na magsisilbing gabay ng mga guro sa wastong pagdidisiplina sa mga estudyante sa paaralan. Mula sa Pasig City, may report si Joan Nano, live. Joan. Yes, isang linggo nga bago ang opisyal na pagsisimula ng klase sa Lunes sa lahat ng mga pampublikong eskwelahan sa elementary at high school sa bansa. Inilunsad nga ngayon ng Department of Education ang isang aklat na magsisilbing gabay ng mga guro kaugnay ng tamang pagdidisiplina sa mga estudyante sa loob ng paaralan. Katuwa nga ng DepEd sa pagbuo ng konseptong ito ang ilang non-government organization gaya ng Save the Children at INET Philippines. Pinangunahan naman ni DepEd Secretary Armin Luistro ang paglulunsad ng proyekto kasama ang iba pang child right advocates at mga guro mula sa iba't ibang mga lugar. Sa pamamagitan nga ng reference material na ito, matuturuan ang mga guro ng tama at wastong pamamaraan ng pagdidisiplina sa mga bata at maiiwasan ang anumang uri ng marahas na pagpaparusa sa mga estudyante sa loob ng classroom. Libreng ipapamahagi ang nasabing aklat sa lahat ng mga guro sa pampublikong eskwelahan sa buong bansa. Maaari ring ma-access at ma-download ang kopya nito sa website ng DepEd. Sino mang estudyante na makakaranas na ng anumang kaso ng corporal punishment o hindi tamang paraan ng pagpaparusa ng mga guro ay maaaring makipag-ugnayan sa Child Protection Committee sa mga eskwelahan o di naman kaya ay sa mismong tanggapan ng DepEd. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat mula sa Pasig City. Tutol ang ilang mga eskwelahan na o sa ipatutupad na 15-second rule ng MMDA sa pagbaba ng mga estudyante mula sa school bus ngayong pasukan. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson, live. Mon. Yes, Lakay, nakikita ng MMDA na mas lalong bibigat ang trapiko sa pagsisimula ng klase sa susunod na linggo. Naman ipatutupad dito ang 15-second rule sa lahat ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Ibig sabihin, 15 segundo lamang ang ibibigay ng mga MMDA traffic enforcer para sa lahat ng mga sasakyan na naghahatid at nagsusundo ng mga bata sa mga paaralan. Ayon sa MMDA, madalas na nagiging problema ito sa mga malalaking eskwelahan gaya ng Ateneo, Miriam at LaSalle Green Hills. Magbibigay naman ng konsiderasyon ng MMDA, subalit kung nakakasagabal na ang isang sasakyan, ay titikita na nila ito. Tutol naman ang ilang mga eskwelahan. Dapat ay bigyan pa ng sapat na panahon bago ipatupad ng MMDA ang 15-second rule dahil maraming mga estudyante, lalo na ang mga bata ang hindi pa sanay na naiiwang mag-isa sa mga eskwelahan. Hindi rin umano aplikable ang 15-second rule lalo na sa mga eskwelahan na may makitid na mga daanan. Ayon sa mga may-ari ng eskwelahan, kung gusto talagang maayos ng MMDA ang traffic, ay huwag lamang sila ang tignan kundi ang ibang mga establishmento na lumilikha ng traffic. Kailangan makipagtulungan rin ang mga local government unit na nagbibigay ng permit sa mga malalaking establishment. Balit bagamat gayon, nakahanda naman ang mga may-ari ng eskwelahan na makipagtulungan sa MMDA. Bigyan lamang sila ng sapat na panahon upang makapag-adjust na ipatutupad ng 15-second rule. Lakay? Maraming salamat, Mon Ocson, nag-uulat mula sa Quezon City. Ipinahayag naman ni incoming Department of Education Secretary Leonor Briones na bibigyan prioridad nito ang full implementation ng K-12 program. At mula sa Quezon City, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace. Pantayan ang susunod na administrasyon ang full implementation ng K-12 program pagsisimula ng panibagong school year sa June 13. Ayon kay incoming DepEd Secretary Leonor Briones, July 1 pa siya opisyal na mauupo bilang kalihim ng DepEd. Kaya naman ang tanging nilang magagawa sa ngayon ay solusyonan ang mga problemang maaaring masalunga sa full implementation ng K-12 program.
Kabilang na dito ang magiging posibleng kakulangan sa school buildings, classroom at textbooks. Ipinagutos din niya ni incoming President Rodrigo Duterte na huwag pabayaan ang mga guro na mawawalan ng trabaho dahil 2 taong mawawalan ng estudyante sa first year and secondary college. Nilinaw ni Briones na importante ang K-12 program sa bansa upang maiangat ang kalidad ng edukasyon dahil dito ay maaari na makipagsabayan ng mga kabataan sa ibang bansa. Samantala, binigyan din pa ni Briones na sa kanilang pag-upo ay panunukalan nito ang dagdag na budget para sa edukasyon. Nais din bigyan ng halaga ng susunod na administrasyon ang alternative learning system para sa 400 hanggang 600,000 kabataan na hindi makapasok sa paaralan. Sa personal na pagtingin ni Briones, mahalaga ang pagsusuot ng uniforme sa mga estudyante. Ito ay upang madali silang ma-identify lalo na kung sila ay pumupunta sa mga mall, parke at computer shop sa oras ng klase. Lakay? Maraming salamat. Grace Casio, nag-uulat mula sa Quezon City. Hindi pinabigyan ng Sandigan Bayan si Senador Bong Revilla na makadalo sa huling sesyon ng Senado. At samantala, inapilan naman ni Senador Jingo Estrada ang pag-deny ng Korte sa kanyang motion na makadalo rin sa huling sesyon ang Senador. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio, live. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Nanatili muna si Senator Bong Revilla sa PNP Custodial Center ngayong linggo. Ito ay matapos siyang hindi payagan ng Sandigan Bayan First Division na makadalo sa mga huling sesyon ng Senado ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Ayon sa Senador, naisasa na magampanan pa ang kanyang mga huling tungkulin bago matapos ang kanyang termino sa June 30. Ngunit ayon sa Sandigan Bayan, ngayon denied na ang kanyang bill petition at isa na rin detainee, hindi na niya maaaring gampanan ang kanyang trabaho habang nakakulong. Hindi rin niya makukonsiderang emergency situation ang hiling ng senador para payagan ito. Samantalang humihiling naman si Senator Jigoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan pa rin siya na makapunta sa Senado ngayong linggo upang likumin ang kanyang mga gamit sa kanyang opisina. Ito ay naging pakiusap niya sa inalabas na desisyon ng Korte noong Biyernes na hindi nagpapahintulot sa senador. Ayon sa Sandigan Bayan, bilang isang detainee, nararapat lang na maging limitado ang kanyang mga galaw at hindi mabigyan ng kahit anong uri ng special treatment. Sa inihaing motion for reconsideration sa desisyon ng Korte, sinabi ni Senator Estrada na kinakailangan ang kanyang presensya sa opisina upang i-oversee ang paglilikom ng kanyang mga gamit. Bagaman maaari naman niyang gawin ang pag-aaproba ng pag-turnover ng ilan sa kanyang mga gamit sa labas sa Senado, nais pa rin niya na i-supervise ang segregation ng mga ito. Lakay kasalukuyan nakaditin nga si Senator Estrada at si Senator Revilla sa PNP Custodial Center dahil sa kasong plunder sa ugnay ng PDAPCA. Parehong senador ay matatapos na ang kanilang termino sa June 30. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Nangangamba ang mga residente na nakatira malapit sa hindi pa tapos na flood control project ng DPWH sa Mandaluyong na baka pagmulan ito ng dengue outbreak sa kanilang lugar. Naritong report ni Jericho Albano. Bukod sa pagbaha at baku-bakong kalsada sa bahagi ng Open Canal sa Mandaluyong, inirereklamo na din ngayon ng ilang residente ang pagdami ng lamok na posibleng magdulot ng sakit na dengue. Kwento ni Marlon, minsan na rin aniyang nagkasakit ng dengue ang kanyang 16 na taong gulang na anak. Ito aniya ay dahil pinamamahayan ng mga lamok ang hindi pa natatapos na flood control project ng Department of Public Works and Highways sa Mandaluyong malapit sa Ilog, Pasig. Maraming bata rin na nagkakasakit at yung pangalawa ko nung nagka-dengue. Sa lamok yun. Dito yun sa ginagawa nila. Kasi ang bagal nga ng proseso, di ba? Malaking abala na rin aniya ang naidulot nito sa kanyang kabuhayan bilang pedicab driver. Si Aling Emelinda naman may hawak pang katol habang nagtitinda dahil sa pangamba sa sakit na dengue. Bakit may hawak po kayong katol ngayon? Kasi nga po malamok. Kasi nga po ang lamok eh. Sakit ng bagat. Dahil dito, nanawagan na lang ang mga ito sa DPWH na madaliin na lang ang isinasagawang proyekto sa kanilang lugar. So dapat magawa na ng maaga to na Huwag nakatulad yung mga ganyan, nakatiwangwang. Siyempre, malamok yan. Dapat bilisan nila yung gawa nila. Sana bilis-bilis na kasi nga ang ulan. Maulan na talaga, tag-ulan na. Kailangan talaga, madali yan. Marami naman ang perwisyo eh. Lalo pag bumaba, talagang perwisyo yan. Jericho Albano, UNTV News Worldwide.
yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Takay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, malinsangan pa rin sa ilang lugar sa bansa sa kabila ng mga pagulan. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral po ngayon itong southwest monsoon o habagat na nakaka-apekto sa may area ng Northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon kasama ng Visayas and Mindanao area ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms o biglaang mga pagulan, lalo na po yung nasa kanurang bahagi ng ating bansa, partikular sa may area ng Ilocos, yung area ng Pangasinan, yung Zambales, yung area po ng Palawan at yung Panay at Negros Island, kasama na rin po ang Zamboanga Peninsula. Mas malaki po ang tsansa na dyan po magkaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang ang temperatura naman po na ina-expect ng Pag-asa ngayong araw sa Metro Manila, maaari pa rin po umabot ng 34 degrees Celsius. Sa ilang lugar po gaya sa Tuigaraw, maaari po umabot naman ng 36. Sa Visayas and Mindanao area, maaari pa rin pong maglaro sa 32 to 34 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Ayon po sa Pag-asa, above normal pa rin po yung ating temperatura dahil nga po sa patuloy na epekto nitong El Nino phenomenon na nakaka-apekto nga po dito sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo dyan, studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nagsasagawa na ng life-saving training ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilang barangay na madaling bahayin at may panganib ng pagguho ng lupa. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Pinaghahandaan na ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga lugar na lantad sa banta ng kalamidad. Sa binuo nilang La Nina Watchlist, isa ang Talisay City sa mga lungsod na maaapektuhan kapag umiral ang La Nina phenomenon sa bansa dahil flood at landslide prone area ito. Bilang paghahanda, nagsagawa na ng life-saving training sa bawat barangay ang local DRRMC tulad ng basic first aid at cardiovascular pulmonary resuscitation o CPR. Nag-accredit na rin sila ng lifeguards upang makatulong sa rescue operations kapag may storm surge o baha. Sila rin ang inatasang magbantay sa mga mangingisda na magpupumilit pumalaot kahit masama ang lagay ng panahon. Og tan-aw nyo nga dili na gani maayo ang kaning panahon kay murag ayaw na lang sa jud mo og panagad kay naa mo jud risgo dako jud kayo na nga risgo ang kaning dili maayong panahon during panagat. Activated na rin ang mga barangay DRRM committee na unang re-responde sa mga mangangailangan. Nagsagawa na rin sila ng hazard mapping upang matukoy ang vulnerable area sa syudad. Nagpaalala naman ang Talisay DRRMC sa mga Talisayno na agad pumunta sa mga itinalagang evacuation centers kung tumataas na ang baha. Naa na jud ang kanang murag abnormal nga waves, evacuate na lang jud ta before or naa na jud kanang makita na jud nimo nga mukusog na gani ang bawd mo evacuate na lang jud ta or it's either evacuate ta or mo report mo sa MOA para matabangan mo asa mo moadto unsa asa mo maka-evacuate. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Ipinahayag ni Atty. Romulo Macalintal na ang undervote ay hindi patunay na nagkaroon ng dayaan sa nakalipas na eleksyon. Mula sa Maynila may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Lord, dati nang nangyayari ang undervotes kaya hindi ito yung indikasyon ng dayaan. Ngayong automated na ang halalan sa bansa ayon kay Atty. Romulo Macalintal. Ayon kay Macalintal, noong 2010 presidential elections, mahigit 2 milyon ang undervotes sa pagkapangulo habang 2.9 milyon naman sa pagkapangalawang pangulo. Tumaas naman ang datos ng undervotes sa 2016 elections dahil umabot na sa 2.4 million
sa presidential race habang pumalo naman sa 3.9 million sa vice presidential race. Subalit hindi lang ngayong automated elections may undervotes. Noong 2004 manual elections, 1.2 million ang undervotes sa pagkapangulo habang 3.1 million naman sa pagkapangalawang pangulo. Noong 1998 kung saan mano-mano din ang halalan, 2.3 million ang undervotes sa presidential race at 3.7 million naman sa vice presidential race. At kahit noong 1935 elections ay libo-libo naman ang naitalang undervote. Ayon kay Makalintal, nakukuha ang datos ng undervotes o unaccounted votes sa pagka-presidente at vice-presidente kung ibabawas sa kabuoang bilang ng bumoto ang lahat ng botong pumasok para sa isang posisyon. Paliwanag ni Makalintal, posibleng dahilan ng undervote o unaccounted vote ay kung hindi talaga bumoto ang isang tao para sa naturang posisyon. Nag-overvote kaya hindi binilang ng makina ang boto o di kaya ay hindi na-shade ng maayos ang oval na katabi ng pangalan ng napiling kandidato kaya hindi binasa ng vote counting machine. Matatandaang sa isinagawang canvassing ng Kongreso para sa presidential at vice presidential race, ilang ulit kinwestiyon ng kampo ni Vice Presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. ang halos 4 na milyong undervotes sa pagka-vice-presidente. Ayon kay Makalintal, may nagkaroon na ng proklamasyon ng nanalo sa Presidential Electoral Tribunal na maaaring dalhin ni Marcos ang kanyang protesta sa resulta ng halalan. Iginiti ni Makalintal na walang katotohanan ng aligasyon ng dayaan sa Quezon Province na sinabi ng mga nagpakilalang whistleblowers. Lord? Victor Posare nagulat mula sa Maynila. Umabot sa mahigit na 4 na milyong piso ang natupong ng apoy sa sunog kagabi sa Quiapo, Maynila. Narito ang report ni Maki Libradilla. Tanaw na tanaw sa Arlegui Street sa Quiapo, Manila ang nagliliyab na 2-story residential building sa Quiapo pasado alas 6 kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa unit ng nagngangalang Joseph Asad sa di pa malamang kadahilanan. At dahil dikit-dikit ang mga unit at gawa lamang ito sa light materials kung kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Wala pang isang oras ay umakyat agad sa Task Force Charlie ang fire alarm. Nakita naman natin dito yung involved dito na nasusunog. Nakita natin na made of light materials, talagang mga highly combustible na yung mga involved dito. So kaya itinaas talaga. Ang mga residente, kanya-kanya na lang ng ligtas ng kanilang mga mahal sa buhay at masasalbang gamit. Umabot ng 4 na milyong piso ang halaga ng nasunog na ari-arian, ngunit wala namang naipaulat na nasaktan sa insidente. Maki Libradilla, UNTV News Worldwide. Isang naitalang nasuwi sa pananalasan ng tornado sa Hainan Province sa South China. At ayon sa mga local firefighter, bukod sa nasuwi ay marami rin ang nasugatan. Kagagad namang nagpadala ng mga rescuers sa mga lugar na naapektuhan ng buhawi. Naglabas na ng orange alert ang local meteorologist bilang babala sa mga residente sa pagkakaroon ng malalakas na hangin at hailstones na dala ng tornado. Isang roll-on, roll-off ship ang tumagilid matapos itong sumalpok sa bato sa Yangtze River sa southwest China. Ang barko na may lulan na 88 pasahero ay mula sa Chongqing at papunta sana sa Hubei Province sa Central China. Nasira ang cabin at 2 engine ng barko kaya ito tumagilid. Mabilis namang nailipat ng mga rescuers ang lahat ng pasahero ng barko sa ligtas na lugar. Sa ngayon ay inimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Idedestino sa conflict at calamity-prone areas sa Bicol at Mindanao ang mga 100 sundalo na pumasa sa rigid field training ng Philippine Army. Samantala, daang bagong graduate at walang trabaho ang dumagsa sa itinaos na jobs fair ng DOLE sa Iloilo. Narito ang report ni Larlene Moreno. Ididisino na ng Philippine Army sa iba't ibang lugar ang nasa 100 bagong sundalo na nakatapos sa 6 na buwang rigid field training sa Camp Elias Angeles sa Pili, Camarines Sur. Mapapasabak sa internal peace and security at disaster response operations ang nasa 12 bagong second lieutenants at 88 bagong privates. Karamihan po ay mapupunta doon sa Mindanao. The same time, dito din po sa Bicol region. So hiwa-hiwalay po sila. I-distribute po sila doon sa mga subordinate units ng 9th Infantry Division. Tiwala ang Philippine Army na magagampanan ng mahusay na mga bagong sundalo ang kanilang tungkulin sa bayan. 72 na
kandidato na pagsusundalo, talagang puspusan yung pagtitraining nila, talagang tinuturuan nila or tinuturuan natin sila na maging disiplinado bilang sundalo. Samantala, sa bahagi naman ng Panay Island ay isang estudyante ang nananawagan sa susunod na administrasyon na ituloy ang magagadang programa ng Department of Social Welfare and Development. Isa sa mga benepisyaryo ng Grant-in-Aid Program for Poverty Alleviation ng DSWD, si Jomalyn Lucena, na nagtapos bilang magna cum laude sa isang paaralan sa Kalinog, Panay Island. Ayon kay Lucena, malaki ang naitutulong ng programa para sa mga katulad nilang mahihirap upang makapag-aral at makahanap ng trabahong bubuhay sa kanilang pamilya. Kung makakita ko Sir Obra, ibuligan ko ang nanay ko sa pagtusto sa mga libayan sa pagpa-eskwela para makatapos man sa napras kanakan. Nasa 3,629 ang SGP-PA grantees sa Western Visayas at 213 sa mga ito ang nakatapos na sa kolehiyo. Samantala, daang-daang job seekers naman ang dumagsa sa isinagawang jobs fair ng Labor Department sa Iloilo City. Mahigit sa 3,000 trabaho ang inaplayan ng mga aplikante na karamihan ay bagong graduate sa kolehiyo. Hindi lang ni para sa Iloilo, kita mo man kita gani companies coming from Manila, from Cebu. Oo. So mga nagalilain ng mga companies nagpulik sa aton o nag-partner sa aton. Umaasa ang DOLE na sa pamamagitan ng jobs fair at labor project ay mababawasan ang bilang ng mga walang trabaho at maresolba ang problema sa underemployment at job skills mismatch sa bansa. Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Tinalo sa Game 2 ng Golden State Warriors sa Best of 7 NBA Championship Playoffs ang Cleveland Cavaliers 110-77. Pinangunahan ni forward Draymond Green ang Warriors sa pamamagitan ng 28 points, may 7 rebounds at 5 assists at iangat ang Golden State sa 2-0 abante sa playoffs. Maaga namang na-foul trouble si MVP Stephen Curry na nag-ambag lamang ng 18 puntos sa Golden State. Nagbuslo naman si LeBron James ng 19 points para sa Cavaliers. Malaki ang epekto sa laro ng Cavaliers ang head injury na tinamo ng shooting forward na si Kevin Love ng masiko ni Harrison Barnes habang lumilay-up ito sa second quarter. Inaasahan na babawi ang Cavaliers sa 2 sunod na pagkatalo sa Warriors sa pagdaraos ng Game 3 at 4 sa home court nila simula sa Huwebes. Samantala, kabilang na si Novak Djokovic sa mga tennis greats. Ito'y matapos na talunin niya kahapon si British second seed Andy Murray 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 para sa nag-iisa niyang French Open title. Ito ang pang-apat na Grand Slam titles ni Djokovic na tinanghal na pangatlong tennister na nakagawa ng kahangahangang record na hinawakan ang 4 na majors na magkaparehong panahon. Ang naunang dalawa ay sina Don Budge noong 1938 at Rod Laver noong 1962 at 1969. Pangwalo naman na lalaki si Djokovic na tinanghal na kampiyon sa 4 na Grand Slam titles sa Wimbledon, French, US at Australian Opens. Nanalo sa unang weekly round ng Hunyo sa Song of Praise o ASOP Music Festival ang tandem ni Gerald Santos at manager nito. Narito ang report ni Robbie De Guzman. Perfect timing para sa talent manager na si Romel Ramilo ang kanyang pagsali sa unang linggo ng Hunyo sa A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5. Sa pagkumbinsi ng kanyang talent na si Gerald Santos, ipinasa ni Romel ang kanyang entry na makapangyarihan na tinanghal na Song of the Week ngayong linggo sa ASOP. Salamat po sa ASOP. Actually, inspiration ko yung A Song of Praise kasi sabi ko nga, from teenager hanggang ngayon, yun yung laman ng puso ko praise songs. So, it's an honor na maging bahagi sa at least sa history ng ASOP at dito sa season na to God be the glory. Actually, isa rin ako sa mga naging courage sa kanya na sumali ka, kuya, kasi sayang yung talent mo sa pag-compose. Lalo pa, actually siya ang forte niya pa is praise songs. So, ayun, I'm happy for him and I think tuloy-tuloy na to for him. Mas ma-share niya yung talent niya sa pag-compose.
Pinili itong manalo ng mga huradong sina Jonathan Manalo, Jamie Rivera at Doc Mon del Rosario laban sa dalawa pang entry na Salamat sa Diyos ni Wilfredo Zabala na inawit ni Lucky Robles at God's Perfect Plan ni Oscar Destreza na inawit naman ni MJ Podolig. Makapangyarihan ka, O Diyos, kailan pa man. Robbie De Guzman, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo, Floor at Lakay. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. O naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News. Magandang tanghali.